pag-uusapan natin tungkol ito sa salitang pag-ibig. Use or pinakagamit na salita ng isang kabataan ngayon, yung salitang love kita. Pamilya na intact, pagtutumuran, yung pagkagalangan. Balang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating Opinions Desk. At ito po ay malayang talakayan mula dito sa lugar ng PCC. Pastor Rodboy Reyes po at pinakikilala ko po sa inyo ang aking mga kamanggagawa. Pastor Oscar po ng Santo Cristo Pulilan. Tayo po yung magkape habang tayo nagtatalakayan sa umagang ito. Okay. Muli isang mapagpalang umaga po, Pastor John Mark Reyes po mula sa Paltao. Sa umaga po nito, pag-usapan po natin ng isang mahalagang talakayan na makakatulong po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. God bless po. Okay. Ngayong buong umaga ay isang napakagandang paksa yung pag-uusapan natin tungkol ito sa salitang pag-ibig. Masarap bang umibig, mga kamanggagawa? Masarap. Siyempre, yung pag-ibig kasi, isa yan sa libre naman yan. Medyo delay po yung sagot natin. Umibig. Kasi nga, maraming inibig eh. Pero talagang pag-usapan natin yung pinakadakilang pag-ibig sa lahat. Kasi yung pag-ibig ng tao, kahit naman kayo pwedeng umibig. Pero masarap umibig. Pero higit na masarap, yung malaman natin kung ano talaga yung tamang pag-ibig. Okay, salamat Pastor Oscar. Sa mata ng isang kabataan, So, Jomar, sa iba, ano bang definition ng pag-ibig? Ay nako, marinig pa lang po nila yun, kinikilig na. Kahit po yung 11 years old, kinikilig kapag sinabi yung pag-ibig. Ngayon po sa panahon na to, marami pong kabataan ang mababaw. Yung pong kanilang pagkaunawa pag sinabi yung pag-ibig. Pag nakakita ng pogi, yan, love na raw nila. Kapag nakakita ng maganda, love na raw nila. Actually po, the very misuse or pinakagamit na salita ng isang kabataan ngayon, yung salitang love kita. Kasi po, halimbawa po, yung baso na to, nagandahan sila, I love this mug. Nakakita ng teddy bear na maganda, I love this bear. Okay. Nagiging mababaw po yung salitang love dahil hindi po talaga lubusang naunawaan kung ano ba yung meaning nito. Kaya nagagamit lamang po. Minsan, sinabi lang, pero hindi naman minimin talaga. Okay, so kaya napaka-interesting itong paksa natin. So ngayon, ay siguro pag-aralan natin yung 4 na uri ng pag-ibig na maaring ang iba ay alam sa atin o karaniwan, alam nila yung tinatawag na love language. Pero siguro, mas magandang pag-usapan natin sa panahong ito, yung 4 na uri ng pagmamahal. Okay, unahin natin yung tinatawag nilang istorge, Lahat ng term na ito ay mula dun sa salitang Griego, Istorge. Ano ba ang kahulugan nito, Pastor Jomer, pag sinabing istorge kind of love? Okay. So, para po madali nating maunawaan, ang istorge po, ito po yung klase ng pag-ibig sa loob ng isang pamilya. Yung pag-ibig ng magulang sa kanilang anak, yung pag-ibig ng anak sa kanilang magulang, at yung pag-iibigan po ng magkakapatid doon sa loob ng pamilya. So, pag sinabi pong istorge, ito po ay about parenting or about family love. Yan, na nakikita naman po talaga natin. Napakadali po niyang intindihin dahil lahat po tayo sa loob ng tahanan ay may kanya-kanyang pamilya. Yun po. Okay, salamat. Pero follow-up question regarding dyan sa istorge kind of love. Sa tingin mo ba, Pastor Oscar, nakikita ngayon ito? Lalong-lalo na sa ating mga kabataan sa loob ng tahanan, yung tinatawag na istorge love. Sa panahon ngayon, yung kasalukuyan na generation na ito, siguro bibihira na lang yung talagang pamilya na intact, yung pagsusunuran, yung paggagalangan. Mostly talagang nakikita natin na sira ang bawat pamilya. Kung paanong yung definition nito na totoong na dapat ay merong nagpo-provide ang tatay, ang nanay ang ilaw ng tahanan, ang mga anak ay masunurin, magalang. Bihira na talaga yung ganoon ngayon. Sabihin na natin siguro nakurap o iba na yung kanilang nakikita, iba na yung kanilang nagiging pattern
ng pamilya sa panahon ngayon na ika nga ay kung maintindihan natin na kung bakit mahalaga ang kapangyarihan ng Diyos o ang salita ng Diyos, sapagkat ang totoo talaga, ang unang layunin ng kaaway ay sirain talaga yung pag-ibig na yon sa loob ng pamilya. Yeah. So, ibig sabihin, wala naman talagang yung mananatiling pag-ibig eh. Maliban talaga sa pag-ibig ng Diyos na kailangan mailakip doon sa istorya na yun. Yung pag-aaral natin mamayang pag-ibig, yung agape na yun. Pero pag sa panahon natin ngayon titingnan yan, masyado ng salanta ang pamilya. Sometimes ni-rape ng tatay ang anak. Sinakta ng anak ang kanyang tatay. Pinalayas ng anak ang kanyang magulang, kanyang nanay, binaliwala. Nangyayari yun. So, tuluyan ng nasira o nawasak yung definition na yun ng pag-ibig na dapat yun ang tama. Pero hindi na yun. Ibig sabihin, si Satanas ay tuluyang nakagawa sa buhay na ng bawat isang pamilya. Okay, nakakalungkot, no? Pero yung nga, katotohanan po yung sinabi ni Pastor Oscar, na wala na yung tinatawag na moral ascendancy sa loob ng tahanan. Yun nga masakit eh. Instead na love, naging lust. No? Na hindi dapat na magaganito. Dahil yun nga, kapag alam kasi ng kaaway, ng Diablo, na kapag nasira ang santahanan, pati lipunan na ginagalawan natin ay sira. No? Hindi tayo makakagalaw ng maayos. Ngayon, isa pang uri ng pag-ibig na gusto kong pag-aralan natin, ano ba yung tinatawag namang na phileo or philos? No, Pastor Oscar, ano ba to? Yung binanggit sa Bible, doon sa aklat ng Juan, sa yung conversation ni Jesus at ni Peter, yung reply ni Peter sa Panginoon, "Oo, Panginoon, alam mo naman, minamahal kita." Pero yung sabi sa interlinear, sa Greek, yun ay phileo. Ang sagot ni Pedro ay pag-ibig lamang sa isang kaibigan. Yun yung kanyang yun yung tugon niya. So ibig sabihin, meron din pag-ibig na binabanggit sa Biblia o sa buhay natin na ang kahulugan nito ay pag-ibig lamang sa magkaibigan. Ibig sabihin ay ito yung tinatawag na matalik na magkaibigan, dito nabubuo yung pagiging magkumpare, dito nabubuo yung talagang pagkasamahan na para din magkapatid, pero ang totoo, magkaibigan lang talaga sila. They are only friends. At isa yun sa bagay o emosyon na nag-uugnay sa dalawang tao na pwedeng hindi sila magkaano-ano, pero nagkatagpo sila, naging close sila. Masasabi natin, may tinatawag kasi na best friend, di ba? BFF. So pwede natin sabihin na yung phileo ay angkop doon sa ganoong klase ng relasyon. Sa isang tao na hindi kayo relative pero magkaibigan kayo. Okay. May dadagdag gawa. So, ibig sabihin po, ang phileo ay love between friends. So, kung nagbabasa po tayo ng Biblia, isa po sa pinaka-example, si David at si Jonathan. Na parang yung mga nagbabasa, binibigyan pa sila ng issue ng mali siya. Hindi po ba? Pero sa totoo, yun po ang tawag doon ay phileo. Pagmamahalan, pag-iibigan ng magkaibigan. Okay. So, malasakit. Malasakit. So, natalakay natin yung story, natalakay natin yung phileo. Ito, yung pangatlong pag-ibig, sigurado ay magkakaroon ito ng konting ingay sa mga nanonood sa atin. Ito yung tinatawag na eros. Kind of love, eros. Ano ba ang pagkakahulugan nyo din sa salitang eros love? Pastor Jomer. So, ang eros love po, ito po yung tinatawag na romantic love. Maraming kabataan po kinikilig dito eh. Kasi yung romantic love po, ito yung pag-ibig between opposite sex. Or yung pag-ibig po ng lalaki sa babae at pag-ibig ng babae sa lalaki. So, madalas po, ito na po yung tinatawag natin na karelasyon ng mag-asawa. Or sabihin na po natin sa panahon ngayon, meron na po tayo tinatawag na boyfriend, girlfriend. So, romantic. Meron na pong halo na kung kanina sa pamilya, di ba? Sa magkaibigan, wala naman doon kilig-kilig. Di po ba? Dito sa Eros, nagkakaroon na po ng romantic feeling. So, ayun. Amen po. Ayun. So, ibig sabihin opposite sex. So, i-reverse ko yung question.
hindi ba pwedeng mangyari ito, Pastor Oscar, sa same-sex? Ano ba, lalaki-lalaki, babae-babae? Pwede bang maranasan doon ng dalawang same-sex? Yun Yung din, eros? Pastor, yun din kasi yung pakiramdam. Ang tawag natin doon, mali siya. Ang tawag natin doon ay yung word na erotic o sensual. Erotic, ano? sensual. Yun yung lumalabas, yun yung nararamdaman ng isang tao o ng dalawang tao. At doon nabubuhay yung tawag na nagiging una and mutual understanding. And then nagkakaroon na sila ngayon ng nade-develop, ang tawag ng mundo ron, nade-develop. Kasi na-attract sila, yung opposite, na-attract silang dalawa. At hanggang sa nagkakaroon na sila ng damdamin at yun nga yung tinatawag nating may malisya na at yun yung nakaka-steer o nakaka-stimulate ng kanilang damdamin hanggang sa nangyayari ay nagkakaroon na ng tinatawag na yung intimate moment yung dalawang tao. Kaya nga lang, dahil nga doon sa masyado na siyang palasak na, ibig sabihin, masyado na matinda yung epekto sa mundo niyan, ang nangyayari kahit outside marriage, nagagawa nila yung bagay na bunga ng tinatawag na eros, yung pag-ibig ng eros sa isa't isa. And then, siya tanong mo sa akin, yung bang opposite, yung bang same-sex, pwede nilang maranasan yun. Same, kasi ganun din ang akala nila eh. Nadadaya yung kanilang emosyon, yung kanilang damdamin, at akala tong isa ay, di ba kasabihan nga yung sila ay lalaki na nakatago sa katawan ng babae at babae na nakatago sa katawan ng lalaki. So, ginagalang natin yun. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin ay yung tinatawag na ano nga ba ito talagang eros? Para saan ba talaga to? Nung ibigay ba ito ng Diyos, yung kanyang pakiramdam na ito ay para kanino lang. So, nagagamit din ito doon sa bagay na sabihin na natin na talagang dapat ay hindi. Kasi napapractice na hindi dapat gamitin. Sabihin, yung din pakiramdam na yun, nararamdaman dito ng same sex. Yung eros na yun, nararamdaman din nila yun. Siguro maidagdag ko, Pastor, ang love po kasi sa Biblia ay hindi po ito emosyon. Hindi po ito yung sabi ni Pastor kanina, nadadala ng damdamin. Ang pag-ibig po ay hindi damdamin. Hindi po tayo magigising sa isang umaga na, ay, love ko tong tao na to. Hindi po yung ganun. No? May definition po ang Biblia kung ano po ba ang pag-ibig at saan po ba nagmumula ang pag-ibig. So, maya-maya po, ayan, ito na po yung pag-uusapan natin, the greatest love of all. Ayun. Medyo, yan na siguro yung pinakasolusyon, ano? Apo. Ngayon, kung babalikan natin yung unang tatlo na tilalakay natin, ano? Yung istorge, nag-umpisa sa pagmamahal ng magulang, and then Philos sa pagmamahal ng magkaibigan, and then Eros, ito nga, yung tinatawag na romantic, no? Pwedeng opposite sex, pwedeng same sex. Kaya naalala ko yung isang awitin nung araw, yung magkaibigan, nagkaibigan, no? Pero ngayon, pupunta tayo dun sa pinakamahalaga na uri ng pag-ibig. At ito po yung tinatawag na agape or agapaw. Sa isang maikli ngunit makabuluhang definisyon, ano ba ang pagkakahulugan nyo sa salitang agape or agapaw? Sige po. Ang agape po, katulad po ng sinabi natin kanina, the greatest love of all, ito po yung tinatawag na unconditional love of God. Ito po yung pag-ibig ng Diyos sa tao na hindi nakabase sa anumang kondisyon. Dahil po madalas, yung pileo, istorge, at eros, ito po yung mga pag-ibig na may kondisyon. Love kita hanggat masaya ako sa'yo. Love kita hanggat may napapala ako sa'yo. Love kita hanggat may nabe-benefit ako sa'yo. Di po ba? Love kita hanggat nandoon pa yung spark or yung kilig. Pero ang agape po, hindi ganon. Ito po ay unconditional. Yung pag-ibig ng Diyos sa tao, walang kondisyon. Hindi po yung pag kinikilig sa atin ng Diyos, love niya tayo, pag hindi na. Hindi po ganon. Kasi po, God is love. The Amen. very nature of God is love. At sa Kanya po ito nagmumula. Kaya sabi po doon sa isang quotation, you cannot give what you do not have. Kung di mo pa naranasang mahalin ng totoo, ng unconditional, hindi ka makapagmamahal ng totoo at hindi rin unconditional. Kaya dalangin po namin, yung programa po na ito,
matulungan tayo paano natin lubusang maunawaan ano ba yung agape o yung unconditional love ng Diyos. At nais po namin sabihin, bago po natin lipat, bago po sumagot si Pastor Oscar, kasi marami po itong nais i-share, diba, sa bawat isa. Nais po namin sabihin, mahal na mahal po kayo ng Diyos. At yung pag-ibig po niya, walang tinatangi at walang pinipili. Unconditional. Amen. Okay. Tama yun. Pastor Oscar. Yung agape, dagdagan ko lang sinabi ni Pastor Jomar, hindi ito kayang i-produce ng tao. Wala ang tao nito. Ang pag-ibig sa tao, naaabuso. Kahit sino, basta naakit siya, gusto mong ibigin, mahalin. Pwede mong gawin. Iba, mahal na mahal yung kanilang mga aso, tuturingan nilang anak. Naaabuso yung love. Pero yung love talagang pinag-usapan natin, ay ang tawag ko dyan ay gamot. Yan yung tanging solusyon. Na hindi ito kayang i-produce ng sino man tao. Ang nagpo-produce ito sa atin ay ang Diyos. Ito yung nung kilalanin natin ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Diyos natin, Panginoon natin. Kasama na roon yung Santong Espiritu na mananahan sa atin. And then kalakip nito ngayon yung agape love. Kaya nga yung bunga ng Santong Espiritu ay unang-una doon yung pag-ibig. Galaan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So hindi mangyayari yung lahat ng bunga na yon ng Santong Espiritu kung wala yung pag-ibig, sapagkat yun ang pinakasusi at yun ang pinakamahalagang bunga sa buhay natin, na yun yung magagawa nating umibig ng tapat, maging matiisin, maging mabait. Hindi tayo, sabi sa talata, hindi tayo marunong mainggit, hindi tayo mapagmataas, hindi tayo hambog, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, no? Everything, lahat na ng pangit na negative na ugali ng tao ay nababaliwala, nalilinis, nababago nung tinatawag na pag-ibig ngayon ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos, yung pag-ibig niya ay mapa sa isang tao, mapa sa isang pamilya, mapa sa lahat ng tao at maunawaan nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay pagpaparaya, hindi paghahanap ng kapalit o anumang kondisyon, kundi ito ay kusang loob na ibibigay natin yung pag-ibig na yon sapagkat mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang ating kapaligiran at ang lahat na nilikha ng Diyos, sapagkat iyon ang layunin ng isang tao, ng isang Kristiyano, dapat na tayo maging ehemplo o tayo maging instrumento ng pagpapakilala ng pag-ibig sa Diyos, sa tao, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sa salita, sa isip, at sa gawa. Okay, amen. Okay. Maraming salamat sa pagbibigay niyo ng halaga dun sa agape, no? Siguro bigyan natin ito ng pinaka-buod, no? Dito sa pinag-uusapan natin. Masarap magmahal kung ito po ay tunay na pagmamahal na nagmumula sa Diyos. At ang sabi nga doon sa banal na kasulatan, sa unang buwan, kabanatang 4, talatang 7 hanggang 8, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. No? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig ay hindi sa Diyos. At sinabi din sa unang buwan 4:19, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya kung in love ang pag-uusapan, dapat una, ma-in love tayo kay Lord, sa Panginoong Diyos. Dahil siya ang dahilan kung bakit tayo nagmamahal. Mga magulang, mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa Diyos. Kung ang pagmamahal na yan ay hindi mula sa Diyos, hindi yan pagmamahal, kundi yan ay salaman. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at nawa ay nakapulutan nyo aralin ang bagay na ito. Okay, bago po kami magtapos, we would like to invite you to like and share yung ating pong YouTube channel. Please follow po Pulilan Christian Center sa ating Facebook at YouTube channel. Pwede nyo pong i-like, i-subscribe at i-share sa ating mga kakilala, ka-churchmate at sa ating pong mga kaibigan upang marami pa pong makakita kung ano ba yung pag-ibig. Yan. God bless po. God bless po. Read your Bible and pray every day. Hanggang sa susunod pong pagtatalakay, sama-sama po tayo ulit. God bless God bless Pulilan. po. God bless God all. bless Philippines.